Hello po. Mapagpalang araw. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, ang salita ng Panginoon ay ating mabubulay. Ang gamit ko po ngayon ay poema, ang Biblia ng mga pastor. Kaya ito pong ginagamit ko, 13 mga simbahan, mga ministro, pastor ang nakalagay dito. Ibig sabihin, mga sumasang-ayon sila sa nilalaman ng Bibliang ito. Kung tawagin ito, poimen, ang Biblia ng mga pastor. Ibig sabihin, transparent po tayo. Wala tayong kinikilingan, wala tayong pinatatamaan. Sabi nga ng protestante, Sura, Scriptura. Kailangan sa Biblia lang. Ayun, bago tayo papalaot sa ating pag-aaral, tayo muna ay mananalangin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa binigay mong pagkakataon na kami po ay magbulay ng Ebanghelyo dito po sa Paraiso Street, Corner Lacson, sa Barangay 103, Sonit, District 1, Tondo, Manila, sa harap ng tahanan ni siya po si Ate Ason Bautista. Siya po yung wife ni Kuya Totoy Bautista. Ayun po. Ilayo lang natin konti para magliwanag. Yan! O di po ba nakapakaliwanag, napakaganda. Yan. Ganda ng bag niya. Yun daw kumbaga maganda. Ito. Regalo ito sa akin eh. Niregalo ng isang basurero. Galing sa basura. Bagang binigay sa akin. Okay. Ang ating pag-aaralan, yung sinabi ni Jesus. Anong sinabi ni Jesus? Basahin natin. Doon sa 1:63, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, inahabi lang natin yung paina. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. So, dalawang binanggit. Espiritu at laman. Yung laman, pag kumain tayo, diretso sa tiyan, diretso sa itatay natin. Yan ang sabi ni Jesus. Hindi nakakasama sa tao ang pumapasok, yung chicha. Ang nakakasama, yung lumalabas sa bunganga ng tao. Okay. Ang sabi niya, ang salitang sinabi ko sa inyo. O kanino salita? Sa kanya. Sino? Si Jesus. Ay Espiritu. At ito ang nagbibigay buhay. Alam nyo, madali mong maunawaan yan eh. Kuha ka ng cellphone. Kuha ka ng charger. Kapag lobat ka, itutusok mo yung charger mo. Tsaka may kukonek sa kuryente. Di mo ba nagkakaroon ng panibagong buhay yung cellphone mo? Kumbaga patay na. Muli siyang nabubuhay. Dahil doon sa charger na nagkinonek mo sa kuryente. Ganon din ang tao. Patay tayo. Bakit tayo patay? Dahil sa kasalanan. Kaya lahat naman tayo makasalanan. Hindi patay tayo. Tingnan natin si Pablo. Sabi ni Pablo, mga zombies kayo. O nakapanood na po ba kayo pelikula Zombies? At Yason,
Nakapanood ka na ba zombies? Oo. O ano nakikita mo sa mga zombies? Patay na buhay. Ayan. Kasi yun ang pelikula, patay na buhay. Ganon din ang sabi ni Pablo. Ang tao, para siyang zombies. Efeso 2:1. Nung una, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sabi ni Pablo. Si Pablo rin ang nagsabi, lahat tayo nagkasala. Pati ako, sabi niya. Pati siya zombies. Tayo zombie. Kailangan natin ang panibagong buhay. Kasi nung nabubuhay tayo sa katulad ng zombies, ang pinamumuhay natin yung gusto ni Satanas. Ang sabi ni Pablo 2, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa ipapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Meron naghahari. Sino yan? Di si Satanas. Doon tayo napailalim sa kanyang kapangyarihan. Kaya tayo, mga zombies tayo. Kumbaga patay tayo. Buhay tayo gumagalaw. Pero zombies nga tayo. Ngayon, kailangan natin ng cellphone. Kailangan natin ng charger. Kailangan natin ng kuryente. Kapag kinunek mo yung tatlong yan, magkakabuhay yung cellphone na lobat, kung tawagin. Sabi nga niya, ay lobat na ako. I-charge ko muna. Tayo, para tayong mga lobat, kailangan natin ma-charge. Kapag na-charge tayo, yun. Sabi ni Jesus, kapag nakikinig ka, na-charge ka. Na-charge ka. Ano pa? Kapag nakikinig ka, ano pa sabi? 1 tres. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo, sabi niya Panginoong Yesu Cristo. Hindi ka lang na-charge. Lumalakas. Nalilinis ka, kaibigan. Ikaw nanonood ng video, nalilinis tayo pare-pareho. Tayong mga nakikinig, tayong nanonood, tayong nakakapaginig nito. Nalilinis tayo. Anong nililinis sa atin? O nakita mo, maglaba ka. Pwede ba maglaba kang walang tubig? Kailangan mo ng tubig, kailangan mo ng bareta sabong o powder na sabong, kailangan mo ng sunrox, kung ano man yan. Para malinis yung damit. Sa atin po, hindi natin kailangan yon. Sa damit lang na marumi yun. Pero, pag yung salita ng Panginoong Yesus, tinanggap mo, yan ang gagamitin ng Diyos para linisin ka. Kaya, isuko mo ang buhay mo. Yan ang unang instrumento. Isuko mo ang buhay mo. At magsisi ka, sabi ni Jesus, para pagarihan ka ng Diyos. Kasi po, zombies tayo, ang naghahari sa atin, si Satanas. Hindi po ba? Basahin natin, 4:17 ng Mateo. Anong sabi ni Jesus? Magmula noon, nangaral si Jesus, itinuro niyang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Paano kapag kaharian ng Diyos nandun sa langit kung hindi ka muna magsisi? Kasi nga, zombies tayo. Mga patay na buhay tayo. Pag sinuko natin ang buhay natin kay Jesus, yun. Yung pinangako ni Jesus may mapapasa atin.
Ganun lang po kasimple ang Biblia. Huwag nyo na pong pahirapan ang sarili nyo. O, Ate Yason, tatanong ako sa iyo. Tinatanggap mo ba si Jesus? Tinatanggap. O, nakita nyo po, sagot niya, tinatanggap. Amen. Praise the Lord. Yan po ang dapat. Alam niyo po, may kasaysayan sa Biblia. Si Tomas, nung mag-usap sila ni Jesus, kasi nung dumating si Jesus na buhay na maguli sa mga patay, nagpakita sa mga apostol, sabi kay Tomas, Tomas, nakita namin ang Panginoon. Ano sagot ni Tomas? Hindi ako naniniwala. Kailangan makita ko muna yung pruweba. Anong pruwebang hinahanap ni Tomas? Butas ng daliri at saka butas ng tagiliran. After 1 week, nagbalik si Jesus. At ang timano, inarap na po si Tomas. Sabi niya, Tomas, eto ang palad ko. Tignan mo. Tignan mo yung tagiliran ko. Ilagay mo na yung daliri mo. Maniwala ka, sabi niya. Ano sagot ni Tomas? Panginoon ko, Diyos ko. 1:20-28. Yan po kanya nasagot ha. Isipin nyo. Wala na siyang may sagot na iba eh. Ayun, ano sabi ni Jesus sa verse 29? Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayoy may naniniwala. Amen. O, Ate Yason, naniniwala ka ba sa Panginoong Yesus? Naniniwala. Amen, naniniwala. Tumpak na sinabi ni Jesus, hindi man nila ako nakita, pero naniniwala. Anong sabi ni Jesus? Mga pinagpala. Blessed. Ano ang antungan ng mga blessed na pinagpala? Pagdating ng awarding. Yan. Awarding na po tayo. Ibig sabihin, malapit na tayo matapos. Nasa awarding na tayo eh, no? Alam niyo yung estudyante nag-aaral. Pagdating po ng Marso, ayan, yung graduation na, no? Anong nararamdaman ng estudyante? Masaya! Eh bakit? Akit ang entablado. Awarding. Di po ba? Sa Biblia, meron din po yan. Ito. Sabi ni Jesus, mapalad silang hindi nakita ako, pero naniniwala sila. Basahin ko po dito sa chapter 25 ng Mateo 25:31. Sa malwalating pagdating ng anak ng tao, kasamang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono sa kalwalatian. 32. Tipunin sa harap niya ang lahat ng bansa, lahat ng tao. Sila'y kanyang pagbukod-bukurin, tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupat kambing. 33. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ng mga kambing. 34. Kaya sasabihin ng ari, sasabihin ni Jesus, si Jesus pong ari, na nasa kanan niya, ali kayo mga pinagpala ng aking ama. Oh, anong sabi niya? Yung yung naniniwala sa akin, sabi niya, kahit hindi ako nakita. Yung sa 1:20-29, mapalad sila na hindi nakakita sa akin pero naniniwala sila. Ano ang kanilang award? Ito, sabi ni Jesus, ali kayo, mga pinagpala ng aking ama. O, kita nyo po. Mga blessing na tao po ito, blessed. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. Ito yung maganda. Kaya sabi ni Jesus, mapalad yung hindi nakakita sa akin, pero naniniwala.
Ibig sabihin po ng naniniwala, sumasampalataya sa Kanya. O, tignan pa natin sa 1:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Upang sino man pa sumampalataya sa Kanya, sa anak, kay Jesus, ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Saan po yung buhay na walang hanggan? Ito sa langit, sa piling ng Diyos. Oh. At ano pa? Gawa 26. Anong sabi ni Jesus kay Pablo? Nang itinalaga niya si Pablo bilang kanyang apostol. 26:18. Anong sabi ni Jesus kay Pablo? Ito po, babasahin ko. Simulan na natin sa 16. Tumayo ka, nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod. Yan, pagtatalaga na po kay Pablo ito. At magpatotoo ka tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipakikita ko pa sa iyo. 17, ililigtas kita mula sa kababayan mong mga Hudyo. Gayon din sa mga hentil kita isusugo. 18, ito na po. Imumulat mo ang kanilang mata. Ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Yung mga sumasampalataya kay Jesus, ano sabi ni Jesus? Isasama ko kayo doon sa mga taong ginawang banal ng Diyos. Kaya yung mga sumasampalataya, tinatawag silang pinagpala, blessed, santo, saints. Yan ang magkakaugnay na salita na magkakapare-pareho ang kahulugan. Oh. Isasama sa mga ginawang banal ng Diyos. Ano pa? Dito pa rin sa Gawa 2:47. Ano nakalagay? Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw idinaragdag sa kanila ng Panginoon ng mga inililigtas. Yung mananampalataya, dinadagdag po pala sa mga bilang ng mga mananampalataya. Sino yon? Yung ginawang banal ng Diyos, ha? Di po ba napakaganda? Mula sa kalagayang zombies, magta-transport po tayo. Hindi po ba pag nanood tayo mga cartoon character doon sa TV, yung mga gawa sa Japan, yung Transformer, pag nag-transform sila, di ba pag iipon, nagiging makapangyarihan sila? O, hindi po ba? Yung meron pa naman yung voltage 5, ano? Let's bolt in. Pag ginanan niyo yung mga daliri nila, yung kamay nila, di ba nagiging malaking robot? O si Daimos, o, di ba? Nagiging makapangyarihan. Yan, karakter lang ng cartoons yan sa TV. Pero, ang dami pong umanga. Ang daming kinita. Pag umanga, may kita. Ano yan? Wala naman salvation dun eh. Dito, sa Biblia, meron. Pero, walang bayad. Hindi naman pinabayaran eh. Sabi nga nung pinangaralan ko kanina, salamat. Kahit walang bayad, pumupunta ka rito. Ako sisingilan kita. Meron ka kayang ibabayad ka ako? Wala siyang ibabayad. Pero hindi ko naman binebenta o naniningil. Hindi. Salvation ang hatid ng pangangaral. Ang kaligtasan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Nahayag ngayon dito sa tahanan ni Hatiason Bautista.
Dito po sa Paraiso Street. Ito, Paraiso Street to. Pag pupunta ka ron, corner. Lacson Street. Barangay 103. Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Sige po, hanggang dito na lamang po ang ating munting video, kaibigan, ano? Panahon na po ng pagsuko ninyo. Kung hindi nyo pa sinusuko ang buhay nyo kaya sa Panginoong Yesus, suko nyo na po. Malapit na po siyang dumating. Ang aanapin niya lang po panghuli ay ang pananampalataya ng tao. Lucas 18:8. Ang sabi dito ay ito po. Basahin ko. 18:8 ng Lucas. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may madatnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. Babalik siya, ang hanapin niya, pananampalataya natin. Anong sabi? May dadatnan kaya siyang may pananampalataya. Ay hanggang dito na lamang kaibigan. Ito po si Brother Manny Bautista, inyong kaibigan kay Jesus. At kasama ko po si Ate Ason. Po. Tingnan. Ayan, kumakaway-kaway po siya. Kaway-kaway, Ate. Oh, yan. Ibig sabihin, hindi po siya umalis dyan sa upuan. Nagluluto siya kayo, pero hindi siya umalis dyan. Eh bakit? Interesado po siya sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesu Cristo. Anong kailangan? Like. Share na share, mag-sharean. Ay yung mga nasisiran, mag-share din po kayo sa iba. Malay ninyo, ito yung kailangan nila. Kailangan mo na po, pabaha-paha. God bless us all.